ordinance authorizing number 9.8. An ordinance authorizing Honorable Mervin C. Giray, Punong Barangay of San Martin de Porres, District 4, Quezon City, to augment the allocation for RM machinery and equipment in the amount of 48,000 pesos, RM transportation equipment in the amount of 48,000 pesos, to be taken from the approved annual budget, earmarked for fuel, oil, and lubricants expenses, water expenses, telephone expenses, and insurance expenses in the maintenance and other operating expenses for year 2020. Hello. Good morning everyone po. Ako po si Kagawad Makaray, Appropriation Chairman. Meron po kaming augmentation ordinance, augmentation for RM machinery and equipment, and for RM transportation equipment. Nagagalaga lang po ito ng 48,000, parehas po. Ordinance number B0030 series of 2023. Kasama ko rin po ang aming treasurer, Mario Samson. Yung aming pong kapitan, kaya po hindi makarating. Meron po ngayong activity sa barangay namin na hindi po siya kailangang umalis. Yan lang po. Wala din. Wala din siya kopya. Ano ba, augmentation ba to? Do you have copy of your budget pa? Ay, siguro nasa previews. Sorry, hindi na sabi. Okay. Sa dati pala. Yes po. Yes po. Previous agenda. Hindi. Water, fuel, oil. Siya ba treasurer mo? Pare, hindi ka na para ma-publish tayo. Application. Papuntang saan? Pare, yung 48,000, papunta saan yun? Ano po, sir? Ito yung fuel, oil, and lubrication na 30,000. O, paano ba to? Paano ba yung setup nito? Ito po, 30 plus 10 plus 8, 48,000 po. Papunta po sa machinery and equipment. Repair and maintenance po. Kaya nga po, paano ba natin malaman na ito ay fuel oil? Andito kasi siya. Magkano ba? Kukuha kayo ng 30. Apo, kukuha po kami ng 30,000. So, saan dadalhin? Dito po sa RM machinery. Machinery. So, nasaan pa yung iba? Ito po, yung water expenses, 10,000. O 10 lang yan. 8, o di 48,000 lang yan. 48,000 po. Oh, how about the other one? Yung insurance expenses po, dadali po sa RM transportation equipment, 48,000 po. Pinaghihiwalay mo pa. Nagkakaat po mo yan. Ito po sa insurance po. Oo nga, the same expense plus. Ba't pinaghihiwalay pa? Okay, bago kasi yung Ano? RM transportation equipment sa machinery. Ang ibig sabihin, ito yung fuel oil, di ba? Ayan, di ba? Tapos, ito mo. Kahiwalay. So, dalawang item ito. Transportation equipment. Ayan, transportation equipment. Okay. Sige. Yan ang gusto mo eh. Recess ba?
kailan magja-jive yung title natin doon sa dispositive portion. Kasi doon sa title natin, kagawad, nilagay mo yung pangalan ng ating punong barangay. Pero pagdating sa section 1, wala po yung pangalan ni Kapitan. Tingnan nyo po. May kopya ho kayo? Ito ba yung kopya nyo? Oh, pinalitan nyo yata eh. Ang pangalan? Ang pangalan. Oh. Ayan. Kagawa, tama? O nakaligtaan mo lang? Sa section 1. Opo. Ayun, natawa siya. No. Ako siya lagi. Okay. Although na-enumerate mo na dito, although na sinama mo pa rin dito sa section 1, sinight pa nila, tapos naglagay pa rin siya ng specific, okay na to. Haba lang tayo eh. Okay? So, with minor corrections, Yes, sir. I move that we approve conditionally ordinance. We're going to delete, sir. Hindi delete. Dadagdagan mo pangalan ni Kapitan sa section 1. Tapos i-delete namin itong committee. Huwag na. Wala na kayo sa Commission on Audit. Hindi, joke lang ha. So, okay na po ito. Conditionally approved subject to the submission of the corrected version as suggested by this committee. Motion adopted. Thank you po. Next item, please. Next item from Barangay Sauyo. Augmentation din yan? Ha? IRR. Number ano yan? IRR po sa IRR po. 40. Number 14. Resolution number 1, Series of 2020, a resolution adopting the internal rules of procedure and regulations to govern the organization of the Barangay Council of Sauyo, Quezon City, pursuant to the provisions of RA 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1990. Committee. I'm Kagawad Karen Kilo Diaz of Barangay Sauyo. And here with me is our newly elected Kagawad Camille de la Cruz. And we are here for our resolution number 001 series of 2023, a resolution adopting the internal rules of procedure and regulations to govern the organization of the Barangay Council of Sauyo, Quezon City, pursuant to the provisions of RA 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. Without further discussion, I move that we have studied do you have copy of that? Without further discussion. ito ba yung dati yung Update lang nila yan. In-update lang po namin based dun sa yung mga name po ng committees. Yun lang po. And then most likely yun lang po. Yung names lang po ng committee, in-update lang po yung pangalan. sir? Second. I move that we approve resolution number 001 since 2023. Second, Madam Chair. Motion adopted. Congratulations po, and thank you. In behalf of po ng Barangay Cap Naval Bitog po and the Council, thank you very much. Merry Christmas po and Happy New Year. Sige po, kagawad. Next item, please. Next item from Barangay Valencia, number 11 in our agenda.
Barangay Ordinance Number 1 since 2023. An ordinance authorizing Attorney Barangay of Barangay Valencia, District 4, Quezon City to augment allocation for cash gift of barangay officials and personnel under personal services of the approved budget for calendar year 2023 in the amount of 132,000 pesos only to be taken from the honoraria of resigned barangay employees amounting to 132,000 pesos. Ano number? Nandito po ba? Yes, ma'am. Ayan, yes po. Sige po. Punong Barangay Julie Salmingo, Barangay Valencia. Barangay Ordinance 01-2023. An ordinance authorizing the Punong Barangay, Barangay Valencia, District 4, Quezon City to augment allocation for cash gift of barangay official and personnel under personal services fees of the approved budget for CY 2023 in the amount of 132,000 pesos only, to be taken from the honoraria of resigned barangay employees amounting to 132,000 pesos only. Nasa sigod. Paano mo yun? Second mo naman yun. Pagdagan ka na lang. Focus na lang tayo. Ano, next? Yan yung budget. Valencia. Valencia pa daw? No question asked na Hindi, ito. green news yan. Valencia yan. Valencia to eh. Malapit, mayayaman mga tao dito eh. No? Saan ba treasurer? Ika, iha. Yan, gusto kitang katabi. Sandali. Saan ba to? Saan ba yung kanyang? Sa PS po, sir. DS lang, DS. Cash gift. Barangay Valencia. Second. Maraming salamat po. Motion adopted. Thank you po. Next item, please. Next item from Barangay Milagrosa. Or, Sensya na sa bidang. Okay. 7 po page number 7. Resolution number 1 series 2023 internal rules of procedure of the Santolan Barangay Milagrosa in Quezon City. Dito para malapit-lapit ka pare. Ano ba? Ha? Oh, The exclusion of honorarium of Sangguniang Barangay members will be depending on three factors. First is the absence of a member on the Insurance of motor vehicles under maintenance and other operating expenses of the duly approved barangay annual budget for fiscal year 2023. congratulations, the newly elected captain of Barangay Camp Aguinaldo. Thank you, Your Honor. Welcome to the Special Review Committee. Sana every Wednesday meron kayo nandito. May mga ordinance resolution po kayo. And also, movement the allocation for fidelity bond by 18,500 to be taken from the amount allocated to membership dues and contribution to organization, 10,000 pesos. Extraordinary miscellaneous expenses, 3,500 pesos. And registration and insurance of motor vehicles, 5,000 pesos. Under the maintenance and other operating expenses of the duly approved barangay annual budget for fiscal year 2023. Madam Chair, I move that we omnibussly discuss Barangay Ordinance number 2 and number 3 of Barangay Camp Aguinaldo. Yes, Your Honor. Motion approved. Okay, Madam Chair, considering that all the two barangay ordinances, number 2 and number 3, complies with the requirements, and I have copy of the annual budget. I move that we approve the two ordinances of Barangay Camp Aguinaldo. Thank you so much, sir. Merry Christmas. Motion adopted. Thank you po. Merry Christmas.
Next item from Barangay Doña Aurora. Also under the added to. Next item po. 21. Barangay Doña Aurora, Barangay Ordinance number 2, Series 2023. An ordinance authorizing the Punong Barangay Doña Aurora, District of Quezon City to augment the allocation for cash gift in the amount of 90,000 pesos to be taken from salaries and wages under personal services from the approved budget for fiscal year 2023. And ordinance number 3, Series 2023, an ordinance authorizing the Punong Barangay Doña Aurora, District for Quezon City to augment the allocation for productivity incentive allowance in the amount of 80,000 pesos to be taken from salaries and wages under personal services from the approved budget for the fiscal year 2023. I hope that we omnibussly discuss ordinance number 002 and 003 of Barangay Doña Aurora. 001. Ay, 003. 02, 2 and 3. Second. Second. Motion adopted. Ay, motion of... Incentive allowance. Ang pagkakaalam ko po niyan is may pinagkunan po sila, treasurer, before sa national, meron pong memo na pinagkunan po. Hindi ko lang po matandaan kung anong klase. Tapos may para maging entitled may grading. Tama? Yes po, yes po. May grading? Yes po. Madam Chair, 1 minute recess. Second ka na. Second. Kasi po, meron din naman dito sa city niyan, pero binabase po yun sa kanilang personal performance pa rin, di ba? Productivity, di ba? Base. Oh. Alam ko meron din eh. Productivity based. Alam ko si Myla, tumatanggap niyan eh. Tanggap lang siya ng tanggap. So, pwede sa barangay? Pwede sa, yun nga po ang gusto Second year namin na pinagbasihan natin. Okay, second year na nga ulit eh. Kaya nga, wala ako noon eh, kaya hindi siya natanong si Kapitana. Nandito na ako, kaya natanong ko. Oh. O productivity incentive. O, nakikinig si Kap Camilo, baka bigay din niya sa barangay. Gagayahin. Hindi, kasi nga, nakuha lang ko kami doon na curious. First time namin naka-encounter ng productivity incentive allowance sa barangay. Baka naman ho nang hindi kayo nag-augmentation during that time, kaya hindi na-encounter dito ng Special Review Committee. This is the first time na nagkaroon ho kayo ng tinatawag na augmentation. O di augmentation. Kaya nasalang ho sa amin. So, whatever it is, yun na yung na-approve ng budget eh, ng city. Pero, next time po sana, malagyan po natin kung saan ba pinagbasihan ang productivity incentive allowance. Nakuha, ano pong ganun. O sa ating mga barangays, pwede na kayong magdagdag kung marami kayong mga budget pa. Pero So, last year nabigay. Gusto ko lang, short lang, paano nyo binigay? May grading? Meron din po. Meron po kami pinagbasihan. Actually, bago lang. Bago. Para ba sa lahat ng empleyado to? Hindi po, sa ano lang po. Sa PS. Grading talaga. Okay, sige, motion na lang. Resume, Madam Chair, resume. Okay. Nabating na si Kapto, malis na si Resume na, motion mo na. Barangay ito? Barangay Aurora. Doña Aurora ba? Doña Aurora to, dalawa nga yan eh. 2 at 3. Okay lang. Sige. Sige na, motion na. I move to approve ordinance number 002 and 3 of Barangay Doña Aurora. Second. Seconded. Motion approved. Motion approved, Madam Chair. Motion is adopted. Yung bagong treasurer ha. Productivity allowance. Baka next year, pagdating nyo lahat, may productivity allowance. Lahat ng mga barangays, meron na.
Inaya lahat yung... Hindi, are, problema nun, wala silang budget for that. Kapitana, bago mo kayo umalis, approve na naman eh. Tatanong ko lang ha, kasi salaries and wages ito, saan galing ito? Ganito po yan, sir. Ayan. Noong 2019 tapos na po naman kasi, okay naman. Yes po. Noong 2019 po kasi, nung last quarter, nag-resign po yung aking dating kapitan na ngayon nasa city na, si Atty. Zandy Sacate. So ngayon, nung pumalit po ako, hindi po nalagyan ng isang kagawad. So doon po nang galing yung 80,000 po. Opo, yung savings po. Kasi po, ibang barangays, no, ang ginagawa nila, yung mga absences, yung mga nag-leave po, doon nila kinukuha eh, no? Nagdididak sila eh, no? Okay, sige po. O, Kapitana ha, yung si Kapitan Mari ha. Next item. Pag-ibig sa nayon, nandito na ba? Na-table na motion to Madam Chair, I move that we lift from the table the Again. pag-ibig sa Okay na? Okay na? Okay na? Okay na? Saan pa budget nila? Ito po. Okay na daw. Pag-ibig sa nayon yung budget. Pag-ibig sa nayon. Milagro sa pagkatapos. Ayun yung seminar expense. Training. Saan yung seminar? Wala, okay. Office supplies. Office supplies expenses, RM machinery, and equipment. Sino ba yun? Si Kagawad ba yan? Kagawad, nasa ba yung treasurer mo? Wala yung treasurer mo? Halika, nagagalit si Councilor Doré de la Mendez saka si Councilor Herrera pag hindi natin inayos to. Pare, kasi nakalagay dito Kagawad, training expenses. Training and seminar expenses kasi nakalagay. So, tanggalin mo ng seminar. Dapat kung ano yung account title dyan, yun ang susundin yun. Ha? So, yun lang. Mag-weekly? Oo. Ha? Okay. Pati dito, training and seminar. Basta kung ano yung naka-title dyan, yun ako na. Okay. Madam Chair, I move that we approve conditionally ordinance number 2 of Barangay Pag-ibig sa Nayon, maraming pag-ibig sa lugar na yon. Subject to the submission of the corrected version as suggested by this committee. Again, May 11 ako si Speaker Belmonte natin yan. Wala ka ba ibang ba? Si Treasurer Boss. Presentation lang namin. sige. Okay. Saan na kayo ex-boyfriend ko si Atty. Okay. So ano, may motion ako. Again. Motion adopted. Approve. Congratulations. Excited na grow sa on the table. Ano? Anong na-laid on the table? From barangay. Ha? Sino? Good morning. Okay. Go. Barangay Resolution number 1 series of 2023, a resolution conferring the appointment of Jacqueline Medina C. Javier as Barangay Secretary of Barangay Pangulipunan in Krami, Quezon City. Addendum ba? Good morning po, Kap. Good morning. Nagkagulo na ako. Explain niyo na lang po briefly yung mga measures ninyo po. Yung first resolution is a resolution conferring appointment of Jacqueline Medina Javier as Barangay Secretary. She took over the
previous barangay secretary of the previous barangay officials. And then yung sa treasurer po, yung resolution number 002, which is the appointment of Joel Benedict Liclican as barangay treasurer of Barangay Bagong Lipunan. He took over the position of Michelle Ann Liebres, barangay treasurer of the previous barangay council. So, requirements naman ito, parehong mga residente ng mga barangay. Yes, both residents, graduate din po sila. One, yung treasurer is a graduate of BS Commerce. Yung secretary is a graduate of tourism and previously held position as secretaries for private companies. And both are registered voters of the barangay. Yes, both registered voters of the barangay. Ano ba to? Yung secretary secretary and treasurer po. Number 1 at saka? Number 2. Number 2. Ano to isa? Resolution number? Reenactment po ng budget of 2023. 1 minute recess, Madam Chair. Recess 1 minute. Kapitana, no? What you have submitted is not the resolution. Ang sinabit niyo po, excerpt. Excerpt. Excerpt po ang sinabit niyo sa amin. It is not the resolution itself. Sir, yung sa ilalim po nakalagay yung resolution. Oo, Kapitana. Alam naman, nakita po yan. Kasi po, ang sinasabi ko yan, tama po kayo doon. Sige po, kasi excerpt po ito, ang definition kasi na excerpt, yung parang portion of the minutes na pinag-usapan nyo. So, what we are now reviewing is not the excerpt. What we are reviewing here is the resolution itself and the ordinance. Kasi pag nakalagay excerpt, ito yung minutes nyo, parang minutes nyo na ito yung napag-usapan. Nakuha nyo po. So, ito Kapitana, wala tayong nagiging problema rito actually. No? Kagaya ng sponsored by Barangay Council. Kagaya ng sinabi ko kanina, kung sino ang introducer, sino sponsor po doon, you have to particularly define or mention specifically kung sino po yung introducer. Hindi po Barangay Council. Format lang naman to, Kapitana. Format lang naman to. Ha? Okay po. So, naka-recess naman tayo, no? Naka-recess naman tayo. Hindi pa. Recess muna tayo. Naka-recess tayo. Naka-recess. Tawag nun, Madam Chair. Kasi, huwag nga sumagot si Madam Chair ang tinatanong ko. Naka-recess naman eh. Required ba na ang appointment ng barangay secretary sa treasurer dadaan pa sa special review committee when in fact this is a requirement for them? Hindi naman, resolution. Kailangan, dumadaan talaga sa council ng barangay. Oo. Dito sa special review committee because this is the first time ako that I encounter that the appointment of barangay secretary and treasurer passed to this special review committee. That's why I'm asking the chair kung dapat ba dumaan sa special review committee itong mga appointment ng barangay treasurer at barangay secretary. Kung ganun po, ipapano naman yung ibang mga appointed barangay officials nyo, lupon, yung administrative officials nyo, dadaanin dito. Yun lang naman tanong ko, Madam Chair. Parang pang-accounting ata, yung sinasabi sa account. Pag mababago na. Actually, nirequire kayo mag-submit sa BCRD nito eh. Yung transition, di ba? Pinasubmit, patuloy yung mga appointed na mga empleyado for purposes of transition. Landbank nga humihingi. Hindi, nirequire sila. Hindi, pati sa landbank na humihingi ng... Di ba? Kaya nga ako, nabigla ako na napadaan ito dito sa council. Okay. No, when in fact, other barangays, hindi na nyo dinadato dito, di ba? Wala na po, no, ha? Oo. So, okay. So, ganito na lang, nandito na ito eh. Submit nyo lang po, okay na po ito naman. Wala nang excerpt.
Wala na po ito. No, wala na ito. Basta the resolution itself na lang po ang isasubmit nyo po. So, motion muna. Conditional. I move that we conditionally approve. Resume, Madam Chair. Meeting resume. Ordinance number 001 and 2 of barangay. Bagong lipunan ng promise subject to the submission of the corrected person. Second, Madam Chair. Conditional, di ba? Third item. Resolution enacting the approved budget for fiscal year 2023, including but not limited to personal services and other line items contained under the MOE, and authorizing the release of the same as contained in the approved barangay budget of year 2023. Likewise, authorizing the barangay treasurer to withdraw or make disbursement as per standard accounting auditing procedures. Sir, wala pong nasubmit na barangay budget for 2023. For 2023 po, yung previous. So, nililinak lang po namin yung 2022. So, nangyari, Kapitana, yung 2023 nyo, nag-re-enact din for 2022. Sorry. Kasi wala kayong 2023 wala, na isabit. 2022 re-enact for 2023. Yun. So, yung 2022, na-re-enact sa 2023. Mali yung 2023 nakalagay. So, ngayon, magre-re-enact na 2023. It's not... Hindi, sorry. Nagkamali po ng lagay doon. Okay po. We're reenacting the 2022 because there was no budget for 2023 submitted by the barangay, the previous barangay official. Hindi, kaya nga po, Kapitana, kaya po nag-submit ka ng reenactment sa 2023 because there was no 2023 budget. Kaya ang na-reenact nyo is yung 2022. So you are now reenacting again. No. We're reenacting now 2022 for 2023. Sir, walang sinubmit na reenactment. Wala din po silang sinubmit na reenactment. When I came in, I spoke with the city budget to check if there was a budget submitted by the previous barangay officials. Wala. So, ang sinuggest nila was two options. To make a new one for 2023, which is kinda impossible already, since November na po yun, or to reenact the 2022 kasi na-approve na po siya as 2023 budget. So it appears that this is for documentary. 23, yes po. For the year 2023. 23 po. Wala sila nila-enact. The previous council did not enact Correct po. the resolution reenacting the 2022 budget for 2023. Operation. Yes po. Naka-recess naman tayo. Tapos ngayon, nire-require na sila ng city budget officer. Wala pa po. Opo, para lang po meron kami magamit for 2023. Pero may 2024 na. Wala pa po, gagawa pa lang po kami. Kasi gagawin namin basis ay we requested already documents from City Tres and City Budget and City Accounting of 2022 pero wala din po sinabit sila. Uli na sa dapat. Paki-check mga Sige po. Ang kasi po namin dito, resolution po, kasi ordinansa, reenactment ko po kasi. Kapitana, hindi sa resolution. When we do some reenactment, the ordinance po reenacting the 2022. Paano po sumendo yung mga personnel ng 2022? Sir, hindi ko po alam sa kanila. Hindi ko po masagot yun. Di ba pag reenactment, personal services lang? NMOE po. Hindi ko po siya masagot kasi until last week lang po kami binigyan ng access sa account. So, siguro nakasweldo kasi wala nang laman yung account. Kapitana, kayo po kay Kagawa dati? Hindi po. So, hindi ka kayo Kagawa, then naging kapitana kayo. Yes, so, you po. don't have any idea, information? Kaya pala. So, parang pumasok ka doon na walang... Blind. Meron naman po ako mga tumutulong sa akin ang mababait na kapitan. Okay po. So, i-convert na lang ito into this one, into an ordinance. Noted. Coordinate na po lang nyo yung barangay secretary nyo, barangay treasurer, sa sekretarya para sa submission ng conversion ng yung measure sa ordinance. Saka, katulad po kanila, tanggalin po yung measure.
Saka, yung kopya ba yung original dyan, meron bang pirma si Barangay Secretary? Kasi yung kopya ko, walang pirma ang Barangay Secretary. Oh, ito. Ha? Wala? Ba't wala si... Ano, wala, no? Palit na lang tayo. Meron sa inyo. Hindi, ikaw naman, Kapitana, yan, i-convert nyo naman into an ordinance yan. Sir, for clarification, when you say convert, did you do the whole thing, right? Yes, and po. change it to an Meron na po tayong kopya dyan, meron na pong gawa na. Alright. Gayahin na lang po. Thank you. Yan. Okay. Doctor, I move that we conditionally approve resolution number 0003 of Bagong Lipunan ng Pao. To the submission of the So convert this into a... Conversion to the resolution to be submitted to the Secretary. Second. Motion approved. Thank you po, Kap. Thank you. Meron po kasi ba? Isa lang na ata. Wala na ata. Next item. Next item from Barangay St. Ignatius. Secretary? St. Ignatius. St. Ignatius. Under addendum Then, number 19. Barangay St. Ignatius, Barangay Ordinance number 4, Series 2023. Barangay Ordinance authorizing Honorable Agnes de la Cruz Angeles, Pulong Barangay St. Ignatius District, Quezon City, to augment the allocation for supplies and materials expenses, fuel, oil, and lubricant expenses under maintenance and other operating expenses or MOE of the approved annual budget for fiscal year 2023 in the amount of 39,926 pesos and 57 centavos to be taken from unused traveling expenses, local repair and maintenance machinery and equipment, repair and maintenance transportation equipment and taxes, insurance premiums and other fees, insurance expenses under MOE. Chair, I move that we omnibuously consider for approval ordinance number 4 and ordinance number 5 of Barangay St. Ignatius. Second. Motion approved. Yes po, Madam. Thank you for your honors. Explain this. Review the measure of the Barangay Ordinance number 4, a Barangay Ordinance authorizing me, yours truly, under our Agnes de la Cruz Angeles, Pulong Barangay for St. Ignatius District, Quezon City, augment the allocation for supplies and materials expenses, fuel, oil, and lubricant expenses under maintenance and other operating. Ano yung binagit? Number 4? Number 5? A barangay ordinance authorizing yours truly as a punong barangay of Barangay St. Ignatius of District 3 to augment the allocation for supplies and materials expenses for fuel, oil, and lubricant expenses under maintenance and other operating expenses of the approved annual budget for fiscal year 2023 in the amount of 39,126 pesos and 57 centavos to be taken from the unused traveling expenses, local repair and maintenance, machinery and equipment, repair and maintenance for transportation equipment and taxes, insurance premiums, and other fees, insurance expenses under mode. Check mo na yung one. Good. Ito, i-check ko lang. We need for this process to be approved because appropriate fund for fuel, oil, and lubricant expenses is not sufficient to pay for the purpose. Whereas there's a need to augment the allocation for the supplies and materials expenses, the fuel, oil, and lubricant expenses under MOE, which shall be taken from the unused traveling expenses, local repair and maintenance, machinery and equipment, repair and maintenance, transportation, equipment and taxes, insurance premiums, and other fees, insurance expenses under MOO. Good, diba? Materials expenses.
Si Treasurer, nandiyan ba? Ito yung supplies and materials expenses. Ha? Yes. Fuel and oil. Ito yun. Lubricant expenses. Ito yun, di ba? Okay. So, susunod mong gagawin. Kasi ordinansa to, adapted kasi nilagay. Ha? Yan ha. Oo. Bakit yung isa enacted? Pagdating nito naging adapted. Diba? Okay, so okay na yung number 4. So ito naman number 1 minute recess, Madam Chair. Personal services. Sige. Honoraria. Sige. Babawasan nyo na? Sir? Ha? Bakit year-end bonus mo meron ka tapos dinadagdagan mo siya? Sir, yung natira, may tira, tapos ito yung mga tira ko. Tapos ito may kagawad kaming Hindi, okay na yun dyan. vacant. Ito lang tinatanong ko. Bakit year-end bonus ka na pang pagkukunan mo? Galing po sa inalat para sa sa vacant position. Okay nga po. I-transfer sa mga... Itong honoraria na ito, gagawin mong year-end bonus. O, bakit meron ka pang year-end bonus ito na 15,000? Bali sir, yung year-end bonus ng kagawad na wala. Kasi kailangan alatan mo pa rin daw. Di kayo nga po, ibig mo sabihin po, yung honoraria na yan, sweldo nila yan, di ba? May year-end bonus cash gift naman, 7,000. Yes po. Okay. May year-end bonus din po sila. Year-end bonus din sila. So, ibig sabihin, yung year-end bonus na to, dito to. Opo. Hindi ba yung year-end bonus nyo ay lump sum yun doon sa budget nyo? Di ba? Doon lump sum yan, ha? Yan o. Di ba lump sum yan, year-end bonus? Oo. Bakit kailangan pa natin i-transfer? Additional Hindi, po. o nga, hindi naman siya naka-identify doon na yun ay year-end bonus lang para kay kagawad. Ibig sabihin, nandun na yung amount na yun eh. So, hindi ko na dapat Oo. Kasi kung kukuha ka pa doon, nandun na siya eh, dinadagdagan lalo na siya. Ha? Hindi mo ba? Kasi po, itong year-end bonus na yun, ay nandito na po yan eh. Hindi pa, nandun na po yun eh. Apo, nakuha ko. Nakuha mo na. Nandun na yun. Eh kung magdadagdag ka pa, di hindi na siya yung kwan. So, ima-minus ko lang po. Ayun. So, wala na siya. Actually po, ang gagawin. Yung year-end bonus na kasama na doon sa 272,000 ang mga kagawad eh. Di po ba? Oh, ba't babawasan mo pa yung nilagay mo doon sa kwan, di ba? So, yun lang ang kailangan natin na tanggalin. Alisin mo. No, oo. Yung totality na lang nito, yun ang huwag mo na siyang i-kwan ha? Huwag mo na siyang i-itemize na gano'n. Kasi ang paglagay mo na naman dito is, nandun na yung sa breakdown na isasabihin mo sa accounting di ba? So, lagay mo lang doon, personal service honoraria ng kagawad. Huwag mo nang, di ba? Tapos lagay mo na amount, magkano yung total na yun. Nakuha mo ba? Ito po, wala ko na pong ilalagay yan. Kasi nga po, total amount. Hindi, sabihin, may total ka na honoraria. Dalawa na yan, total na lang niya. Ganon. Kasi ang ginawa mo, breakdown naman ito eh. No? Tapos cash gift naman, andyan na yan, di ba? Yung cash gift na yan, nandito yan, di ba? So, ibig sabihin, bawasan mo siya para dalhin sa year-end bonus. Bakit siya bawasan? Di ba meron naman kayo nitong Bali, sobra po kasi dahil... During the time na nag-prepare kayo ng budget? Hindi po. Kasi po, nag-allot pa rin ng cash para sa mga yung naging vacant. Kaya nga po, ibig sabihin, nandun na rin yun eh. Di ba nandun na rin yun? So, cash gift? Oh. Dadalhin niya yung cash gift sa yung year. dadalhin po sa year-end yung cash gift na unused. Di kaya nga po,
So yung cash gift na para doon sa mga kagawad, dali mo sa year-end bonus na. Okay. Pero year-end bonus ng kagawad, dadali mo rin sa year-end bonus din. Hindi na yun. Tatanggalin ko na po yun. Hindi na, kasi nakalamsan ka doon sa year-end bonus mo. Okay na? Bali sir, eto. I-clear ko lang. Sorry. Ito pong dalawa, yung vacant position. Honoraria. Ipagsama ko na po. Oo. Tapos wag ko na ilagay na kagawad and BPS. O na kasi Basta vacant position na lang. doon sa accounting, nandun yung kung saan pinanggalingan yan eh. Opo. Ano Vacant nasa position. Oo. Ano ba nasa budget? Honoraria? Honoraria lang. Honoraria lang. Kaya nga. Huwag mo nang paghiwalay basta honoraria. Oo. Total mo sa honoraria savings mo is Yes po. Yan. Yung identification mo kung saan honoraria, doon na yun sa iyong buwan. Yes po. Ang savings mo sa honoraria is 194,000. Opo. Yes, yun ang ilagay mo. Hindi mo ngayon siya sa year-end bonus. Yes po. Yung may year-end bonus ka pa ng isang galing tong year-end bonus mo na isa. Yung year-end bonus ng kagawad. Ng kagawad na. Hindi na yun. Hindi Hindi sa year-end bonus eh. Kasi nandun na Okay yan po. eh. Ano? Basta from honoraria, total 190,000 plus. Opo. Cash gift, Last gift. 7,083. 7,000. Opo. Lahat yun papunta ng year-end bonus. Oo. Okay. So kung ano yung total nito, yan ang magiging total nito. Yes. Okay na. Paano ko Thank you. mapapagod ng year-end bonus to year-end bonus? The same activity. Okay. Okay na. Okay. Thank you. Pare, conditional. The chair, I will resume. Meeting resumed. I move that we conditionally approve Barangay Ordinance Number 4 and 5 of State Changes, subject to procedure of the Director Treasurer. Second, third, fourth. Motion approved. Thank you po. Thank you. Second, Excited. Next Basta lang kika. From Barangay UP Campus. number niya. Number 5 on our agenda. And the ordinance number 3, series of 2023, a barangay ordinance authorizing the Punong Barangay Lawrence B. Mapala of Barangay UP Campus, District 4, Quezon City to augment the allocation for fidelity bond premium in the amount of 165,000 pesos only to be taken from the amount earmarked for other supplies and materials expenses under the maintenance and other operating expenses. Magandang umaga po sa ating lahat. Newly elected Barangay UP Campus, Punong Barangay Lawrence B. Mapala. Kasama ko po ang aking Secretary and Treasurer. Barangay Ordinance Number 03, Series of 2023. A Barangay Ordinance authorizing the Punong Barangay Lawrence B. Mapala of Barangay UP Campus, District 4, Quezon City to augment the allocation for fidelity bond premium in the amount of 160,000 pesos to be taken from the amount of earmarked for the supplies and material expenses under the maintenance and other operating expenses. Hindi ko nakikita, hindi para kita. Baba, dalawa to. Internal rules to. Dalawa po kasi measure ito. Wala talaga kaming kopya. Nasa previous po. Sa previous. May budget ka na dyan? Wala na? Ito na, malayo pa sila. May naka-attach po. Layo-layo ni UP Campus. Haba pa ng lalakarin nila. May naka-attach siya. Ay, pala nasa kanya. Ano yun? Wala nga akong kopya. Tanong ka na. Tanong eh. Sige, share niya ba? Siya bahala na siya dyan. Yan na. Ay, ito daw, yun. Ha? Yun. I-highlight ko lang. Yan. Yun. Yun yung sinasabi ko. May highlight. Oo. Ba't hindi pa rin? Survive mo? Balances po. Hindi. Pero dyan po, 65.
Tres, yung panggagalingan nito, yung 165,000. Other supplies and materials. Dadalhin sa Fidelity Bank. So, ibig sabihin, yung supplies and materials expense 365. Tapos may balance kayong 251. At babawasan yung 165 para doon sa okay. Sige. Pero yung section 2, may kopya ka ba section 2 mo? Ordinansa? Ordinansa po. Inyo, meron kayong kopya? Section 2 po. This ordinance shall take effect upon the review of the Sangguniang Barangay and Special Review Committee. Hindi po ganun, ha? Ulitin po na, this ordinance shall take effect upon the review of the Sangguniang Barangay. Kayo po magre-review ng inyong sariling ordinansa. Nakalagay po no? And Special Review Committee. So, pakibago, meron naman tayong mga usual, basic na mga enactment. Okay po? Ayan. So, with that, Madam Chair, I move that we conditionally approve Ordinance number 3 of Barangay UP Campus subject to the submission of the corrected version as suggested by this committee. Pag hindi naayos po yung section 2, huwag nyo na pabigyan ng certification. Motion approved. Excited, please. Maraming salamat po. Next item, also from Barangay UP Campus. Dili. Ay. Wala pa ako napansin. May napansin pa ako Section 1. Ilagay yung pangalan ni Kapitan. Kasi yung pangalan doon sa title, nandun Pero pagdating sa section 1, wala. Kung elected pa man din. Okay na? Wala ka. Malabo kasi tingin ko, kaya hindi ko nakita. Okay. Sige. Condition nila. Maraming salamat po. Next item also from Barangay UP Campus, Barangay Ordinance number 4, Series 2023. An ordinance establishing, adopting, and implementing the Barangay Internal Rules and Procedures for the enrichment of the parliamentary skills of the Barangay Council of Barangay UP Campus for effective and efficient public service. Barangay Ordinance number 04, Series of 2023. An ordinance establishing, adopting, and implementing the Barangay Internal Rules and Procedures for the enrichment of the parliamentary skills of the Barangay Council of Barangay UP Campus for effective and efficient public service. Going around me. Diba? Okay na? O kasi alam mo pare, dito sa internal rules to yung proper attire ng mga barangay officials pag nagsisession, nakalagay sa internal rules nila. Pero pag puntahan mo, pag nagsisession sila, may naka-short, may naka-chinelas, pero meron silang internal rules. Magbabayad naman yata ng penalty. Pag may penalty nga, bakit mo pwede? Ikaw nga dyan ikaw nga kape, mo naka-chinelas ka din Diba, ang ibig ko sabihin, mayroong internal rules, but hindi siya nasusunod. No? Sinabi ko lang yun kasi bumibisita ako nakikita ako No?
Minsan ayaw ko papasukin kasi alam nila nag-observe ako, pero hindi nila alam, nilalagay ko sila sa YouTube channel. O yung YouTube channel ko, subscribe kayo ha. Marami po tayong mga ordinansa resolution na ginagawa ko na huwag niyong gayahin ha. Okay, my legislative channel. Okay po? Okay, sige na pare. O bakit ito merong title? Yung Barangay Milagrosa wala eh. Move that we approve ordinance number 04 series 2023 Barangay. Sige. Motion approved. Thank you po. Thank you po. Ito pa naman. Maraming salamat po. Ito pa naman ang sinusundan ninyo pagka sa based in legislation, di ba? Miles, internal rules, kung gusto nyo manalo sa based in legislation, ay ito lang basahin nyo po ito, susundan nyo lang ito. Sigurado meron na kayong 30,000 o 50,000. Tama ba yun? Miles? Barangay Sacred Heart. Barangay Sacred Heart. Number 9. Item 16 po. Sacred Heart po, Resolution number 26, series of 2023. Council Resolution establishing the implementing barangay internal rules and procedures for the enrichment of the parliamentary skills of Barangay Council of Barangay Sacred Heart for effective and efficient public service. Sige po, Kaplan. Good morning po sa ating lahat. Today we have the resolution po establishing the implementing internal rules and regulations for the Barangay Sacred Heart Council. So included na rin po dito, Your Honor, yung po, pati po yung appointment po ng committee chairmanship po ng mga hagawad and yung mga officer of the day po namin. Pati dress code po. Pati po yung bawas po dun sa sweldo kapag hindi nag-a-attend. Nandito rin. Napansin ko para yung title. Opo. May pinagbasehan. Baka friends po kami. Hindi po ako sure. Also stated here also is the for our regular meetings, nakalagay na din po kung yung time and date. Every first and third Monday po and yung time po every 6 p.m. po. Parang may kulang to eh. Palig ko, sinadya ni Kapitana to eh. Nervous na naman ako, may kulang. Hindi, wala. Natanggal po yung... Ano ba yung isa? Yung to elect or to appoint the chairman of the committees. Nawala dito sa yung one, yung powers no sa presiding officer. Ayaw nga po. Pag number 10 po yun, nalagay. Galing na talaga na yun. Sanay na siya rito. Sige, dagdag na lang po ha, Kapitana ha. O, yun lang naman napansin ko. Pare, yun na. Conditional. Approve. Hindi ko rin ba? Oo, yung suggestion ko. Approve. Resolution number To include yung appoint. Yun naman. The approval of the Sangguniang Barangay. Second, the election of officers. Yun, nasa dating ko na yan. Next item, letter B. Executive Order number 21, series of 2023. Constitution of the Barangay Development Council of Barangay Sacred Heart. 2020? I move that we omnibussly approve all the executive order of Barangay 21, 22, 23, 24, 25, 26. Mananalo na naman buko sa kwanto sa 27, 28,
28, 29, 29. Okay. Explain mo na lang, summary na lang, summarize na lang, Kapitana. Brief na, summary pa. Very brief summary, may very pa. This is for the barangay-based institutions po. We reorganize po our members po kasi some members are not re-elected. So the newly elected members of the council are therefore included in this the committee members po. So it appears that all of this executive committee were issued in compliance with new term. Yes po, with the new term po. Motion ka na. Madam Chair, I move that we approve ordinance number, executive order number 21, 22, 23, Sa'yo pinagkaisahan? 27, 28, Long time no see, Kapitana. Second, third, fourth. Motion approved. Thank you po. Thank you. Alam mo yung mga naka-district 4 ka mga barangay captain, nagsama-sama yan mga yan. Tapos gaya-gaya sila. Kaya ng mga ordinansa, resolution. May camaraderie po kami. Ayan. Mamaya na. Mamaya na. Para sabay-sabay na. Next item, please. Next item from Barangay. Ay, ito na po. Nabalitas po. Approved. Thank you, Saya. Nagagalit na si Kapitana siya. Executive order. Item 4 po sa ating agenda. Barangay Novaliches proper, Executive Order number 3 series of 2023. An order establishing the Barangay Anti-Dengue Brigade Task Force Team and defining the roles and responsibilities in Barangay Novaliches proper. Executive order for the Madam Chair, I move that we omnibussly consider executive order number 3, 5, and 6 of Barangay Novaliches proper. Dati, hindi ito bago. Alam ko, meron nakita mo. May nakita ko na. Establishing the Barangay Anti-Dengue Brigade Task Force Team and defining the roles and responsibility in the Barangay Nova proper. So, Executive number 5, series of 2023, establishing the Barangay Kasimbayanan Des, designating a Kasimbahay Des officer, and defining the, her roles and responsibilities. Another one, Executive number 6, series of 2023, reorganizing the Barangay Peace and Order Committee of Barangay Novaliches proper, identifying the members, their duties and responsibilities, and other purposes. So these are the 3 executive order of our barangay. Madam Chair, considering that executive order number 3, number 5, number 6 is in compliance with the DILG memorandum, I move that this will be approved omnibussly by this committee. Again. Motion approved. Okay, thank you very much, Attorney, for approving our executive order number 3, 5, and 6. Madam Chair, I move that we include in the agenda ordinance number 4, ordinance number 5 of Barangay Novaliches proper. Again. Motion approved. The Secretary, I request the Secretary to read the said ordinance. 4. Ordinance number 4, series 2023, an ordinance authorizing the Puno Barangay Asuncion and Visaya to augment the amount of 151,345 pesos only for other bonuses and allowances to be taken from the personal services on the unexpected health insurance premiums of the approved annual budget for fiscal year 2020. Yes,
Ordinance number 5, Series 2023, an ordinance authorizing the Punong Barangay Asuncion and Visaya to augment the amount of 104,910 pesos only for cash gift to be taken from the unexpended salary of the cashier position for 10 months from March to December 2023 under the personal services of the duly approved barangay annual budget for fiscal year 2020. Yes, Captain. Kunting nanalita, Kapitan. Yung dalawa, pasama-sama yun yung dalawa. Okay, thank you very much again, Attorney, for approving our executive order and ordinance. An ordinance authorizing the Punong Barangay Asuncion and Visaya to augment the amount of 151,345 pesos for other bonuses and allowances to be taken from health insurance premium under personal services of the duly approved barangay annual budget for fiscal year 2023. Yun yung tinitignan ko. So, it appears that yung source niya ng pan, Kapitan Rawal, sinaban na ni Milo to kahapon. Naging specific yung one mo eh. Unexpected salary of the cashier position for 10 months. Tapos savings from salary. Tapos yung kung ano, di ba ang savings mo, 10,000. Yung sa whereas mo lalagay yun, kung bakit ka nagka-savings ng 100, tama ba? 104,000. Ang source mo lang ng funds mo is salary, savings from salary. Kasi yun yung budget nila. Pero yung explanation mo, kung bakit ka nag 104,000, usually, nilalagay yan doon sa warehouse. With your respect, tama, Jude? Hindi ko pa kasi yung budget parang binago natin ito ngayon, yung sinubmit natin, mali yata, yung ngayon kanina. Binago na ba? Bakit ba naman ito binabasa mo? Yung isa, okay. Okay lang. So, the caption. Ito yung ordinance number 5, an ordinance authorizing the Punong Barangay Asuncion. So hindi na ito. Sorry po. Naka-folder pala. Ito yung luma. So may dala po sila ngayon, amended version. Okay. So i-discuss po natin amended version. Sige. Sabi ko na nga ba eh. Alam mo, minsan Mailan. Sorry po. Ginugulo mo si Kagawad eh. So, salary sa wages, nandito naman eh. 8 million pala sila. Then, idadagdag nyo sa cash gift, pare, 104. Paano ba lumabas na merong sobra sa salary sa wages? Ganito po. Kasi, sige. Basahin mo yung lumang ordinance. Yung lumang. Dito po sa nangyari dito sa 104,910. Nag-resign. Ang cashier natin ay nag-resign noong February. So, yung savings doon na 10,194 per month, ito po yung i-augment dito po sa kasgi po ng ating mga empleyado. So, kung titingnan po natin dito sa section 1. Number 5 yan, number 5 yung sinasabi mo, Kagawad? Yes po. Madam Chair, I move for the approval of ordinance number 5. Hindi na kita pinapatapos sa Kagawad kasi kanina pa kayo naghihintay, magagalit si Consiel Bisaya nito. Chicken. Sige, ba't ako nag-motion? Second. So, ordinance number 5. Approved. Ordinance number 4. So, ordinance number 4,
151,000. Yes po. Ang 151,000 ay nanggagaling po ito sa unexpended health insurance premiums na natira doon sa 154,000. Dahil yung 3,000 po na yun ay binayad doon sa Red Cross ng Litis. So may natitira po tayong savings na health insurance premiums na 151,345 dahil nagsara na po yung Caritas. So Caritas Manila? Manila yung Caritas. Yung Caritas po. Insurance. Insurance. Ay, sa health insurance. Yung Caritas, ano pa? Tumatanggap pa rin sila? Nagsara na. Nag-file na yata sila ng bankruptcy. Okay. So, doon sa anyosta amount na yon, so, dahil sa pagtaas ng mga bilihin, ito po ay gagamitin po natin with your permission dito sa committee sa other bonuses and allowances. 1 minute recess, Madam Chair. Recess 1 minute. Hindi pa ka naman ito. Ay, hindi. Tawagin mo lang din. Bawa, teka. Lako, ikaw may kasalanan mo. Ay, ito. Yeah, may explain. Thank you po. Thank you po. Dito po, wala po, hindi namin matagyan. Pero, yun. Hindi ko lang mali from the lady. Parang okay na. Picturean niyo po para mabago din. Submit lang sa amin yung page niyo. Hindi sa ordinance, revenue. Ano ba? Opo. Oo, yun lang. Picturean niyo na po. Ayun na lang po. Gusto tricycle. Wala ka na. Okay, anda. Tsaka, sige mo lang. Sige, sige. Madam Chair, may resume. Meeting your shoe. Madam Chair, I move that we approve Sige. ordinance number 4 o Barangay Novaliches proper. Okay. Motion adopted. Hindi, wala naman siyang kwan eh. Wala naman siyang tawag nun, babaguhin. Okay na po. Okay, thank you very much po for approving our augmentation and at the same time our executive order. Thank you very much po. Merry Christmas po sa Merry inyo lahat. Christmas. Next item, please. Next item. Ayun po sa kanya. Ano sabi ni Jun? Ano sabi ni Jun? Telegraph. To the Honorable Committee po, maraming salamat po. Thank you po. Hindi, ano? Okay ka na? Hindi, ewan ko na sa kanya po. Yung balik Okay na? Ayun lang. May suggestion siya. Ito kasi nakalagay sa ordinance. I-remove na lang namin. Naka-conditional approval para matawas pa-approve yung patuloy. Kailangan remove. Tricycle pala lang. Request ko na lang for conditional approval for reservation at removal. Ito, 100. Hindi mo nang gagawin 100. Yun nga, 80 pesos ko lang. Ayaw mo 100. 100 lang. Meron mong play. Madam Chair, may I request that we leave from the table ordinance number 007 of Barangay Milagrosa. Motion adopted. Motion approved. So, Kawad? Yes.
Anong last say mo sa issue natin? Considering that I just have discovered that there are the comment and the recommendations of the committee is fit in reference with the Barangay Revenue Ordinance. May I request for the conditional approval of the said measure pending the recommended amendment with the ordinance number 007 in the Barangay Revenue Ordinance of Barangay Pinagro. So it appears na you will delete the provision regarding working permit sa revenue. Yes. Ito na lang mag-convert. Yes. Madam Chair, may I move that we approve ordinance number 007 of Barangay Milagrosa conditionally subject to the submission of the corrected version, taking into consideration the provision regarding working permit in your Barangay Revenue Ordinance. Okay? 007. Motion approved. Thank you po. Sa Sangguniang Barangay Milagrosa, we submit and we do extend our gratitude to the committee. Hope to see you next year. Next natin, Madam Secretary. Na-approve na, malis ko. Kaya nga malis ako eh. Kaya malis ako kasi nga pag nandun ako eh. Hindi, kasi tinanong ako, pinadala ko na yung pagkain natin pare. Sige. O yan o. Konti na lang naman. Ha? Sige pare ha. Laging handa. Sige. Good morning po, Your Honor and Madam Chair. Merry Christmas. I'm Melanie Danguilan, Barangay Treasurer po of Barangay Laging Handa. Ano ba yung augmentation? Opo, yes. Ordinance po authorizing the punong barangay of Laging Handa to augment Number 4. 17 po muna sa Andreda. Isa lang to, di ba? Meron po po sila. Hindi, ito. Augmentation binigay sa akin. Isa lang. Ilan ba augmentation to? Ordinance number 4. And? Salam. Ay, isa nga. Okay. Madam Chair. Ano? Check ko yung item. Ito. Okay. Kailan? Dami no ha? Pakunti-kunti no? Internet. Oh. Kinulang yung pambayad na sa internet eh. No? Tapos tubig din, water expense, no? Telephone din. Kaya pala hindi na matatawagan si Kapitan. Kasi hindi kayo nakabayad yata. Dilipat na naman ang opisina eh. Oh. Ganito ha, Treasurer, pakisabi kay Kapitan, conditionally approve natin to. Lagyan na yung pangalan niya. An ordinance authorizing punong barangay. Okay. Pati na doon sa section 1 din. Ha? Okay. Sige. Pare. I move that we approve ordinance number 004 conditionally series 2023 of Barangay Laging Handa. Wait. To submit corrected version. Oh. Okay, ha? Ito na yung papel mo. Next item, last year. Si Kwan, pare siyo. Parating na. Unang sigaw pero for be included. Hindi, isang man Hindi, unang sigaw tsaka wala rin kasi sila para sa agenda kaya pag i-include na lang. Sige, Madam Chair, may move that we... Sino ba mauna? Sino muna? Pinagkaisahan. Yeah, Madam Chair, may move that we include... Hindi, pinagkaisahan pa rin dito. Meron po, yun po, nasa Cotapada. Wala nga sa agenda. Ay, iba po yun na withdraw na po yun. Kasi Cotapada po yun. Nagawa ko na kasi nag-agenda pa. May move that we include in the agenda. Ano yung ordinance? Opo, augmentation po. Ordinance number 5. 05 of Barangay Pinagka. Yung pong 01 amended version ng mga saka approved na.
So, ano? 0 ano? 05. Na lang po. 5 na lang. 05. Second dun. Second. Motion approved. Yes po. Good morning po. Good morning Po. I am Graciela Saab of Barangay Pinagkaisahan. I am with our treasurer, Sylvia De La Cruz, requesting for the approval of an ordinance to augment fuel, oil, and lubricant expenses under MOE for the request po from the repair and maintenance transportation equipment and repair and maintenance machinery and equipment for barangay facilities po. Under ordinance number 5, series of 2023. Yun, wala. Ayun lang. Repair and maintenance. Ilan ba ito? Dalawa? Repair and maintenance, transportation, machinery, di ba? Okay. Para siya. Yung pinagkuhanan po nung sa gasoline is from repair and maintenance transportation equipment and then from repair and maintenance machinery and equipment po. With a total amount of 57,000. Punta sa Puran. Na-short po sa gasoline po. Okay na. Mali? Wala namang mali. May kulang lang pero... Sige, palagay na lang yung pangalan ni Kapitana sa pala. Noted po. Sige. I move that we approve Ordinance 05 of Barangay Pinagkaisahan. Second. Subject to submission of the Director. Thank you so much. Motion approved. Thank you po. Thank you so much po. Next item please. Tres. Next item po barangay Unang Sigaw. Na-include na. Na-include na? Di ba? Ano ba na-include kanina? Hindi kayo Pinagkaisahan. Okay. Madam Chair, I approve that we include... Bisa ko ba? Bisa ko ba si Kapitana? Okay. Yes po. Okay na po. Approve na po yun. Amended version na ang kailangan. Pasabit na rin yun. Yung sa ano po kasi sa kontrata, Opo. Na-withdraw na rin po. Na-withdraw ba? Yung tungkol sa ano yun, pintakas. Promotion mo rin Kapitana? Hindi, na-signature na doon sa office. May na-withdraw na siya. Oh, sige. Okay. So, okay na si Kapitana. Kay Sasang Antonio, akala ko kasama. Wala namang po sila. So, Madam Chair? Wala po sila dito, pero wala silang augmentation. Madam Chair? May move that we include the agenda, the measure from Barangay Unang Sigaw. Second. Okay. motion approved. Hala, ano yung measure nila? Hello? Ano yung measure nila? Sige, madam na lang magbabasa ng title ng measure para mag-list tayo. Barangay Ordinance number 4, series of 2023, and ordinance authorizing Punong Barangay Orlando G. Mamonong to augment the year-end bonus in the amount of 205,805 pesos to be taken from salaries and wages from the duly approved Barangay Annual Budget of Fiscal Year 2023. Yes po. Ayan, good morning po. Inaano lang po namin na ma-augment po, ma-add po yung salary ng isang vacant na kagawad namin para po magbigay din po sa mga employees po ng barangay. Skip or year-end? Year-end po, sa year-end po siya idadagdag. Saan yun? Nakikita mo? Taken from salaries and wages. Ano yung budget mo? Wala akong budget eh. Okay. Ano ba budget? Budget.
Yung budget ninyo po. Sabi na receipt. Wala na ka. Meron po. Yung sa kahapon. Baka isa lang yung pinareceive nila nasa agenda. Wala po kayo dala. Magkano ang appropriation nyo for year-end? Paano naging kapitana si Suntay? Nalo. Nanalo siya? Tumakbo siya? Yes. Ba't hindi mo kisarate? Sabi niya kanina. Sino bang dating kapitan doon? Doña Aurora po ata yung sarap. Ha? Si Suntay Bagong Lipunan. Bagong Lipunan. Di. Bagong Lipunan. Bagong Lipunan. Sino dati kong doon? Babae. Babae na Kirilio ata yun, yung tao. Sige, ano? Wala nga yung budget eh. Hindi ko makita eh. Hindi ko ano yung budget ko nasaan. Oo. Sunod yung isa pa. Pasend mo. The table na lang. Madam Chair, remove the three-table ordinance, the ordinance of barangay, unang sigaw. Tapos, si... Next item, Baisan. Baisa? Opo, Baisan. Sige, dito po kayo. Si Kagawan? Baisa muna tayo. Sige, Baisa. Ano ba problema kanina niya? Wala siyang kasamang barangay elected. Diba ayaw mo pumayag na walang elected? Kaya nga eh. Hindi, policy po ng council ng politiko yan. We let the barangay secretary or barangay treasurer to defend the measure as long as he is accompanied by elected barangay official. Sige po, ayun po. Ano ba ito? Item, Baisa po muna. Baisa? Baisa po. Baisa po muna? Opo. Sila? Maraming Baisa. Ano barangay? Later lang. Later lang bro. Ano po, Baisa po muna Ito kay tayo. Kapgara. Oo. Siya? Kapitan na Loti. Sige. Konti lang yata yun. Nasa agenda na yan? Opo, meron po nasa agenda and meron for inclusion. Doon ka na na-order. Sige. Yun yung 003? Baisa po po muna. 003 miles? Opo, meron po. Ito yung unahin, 003. Baisa muna ba? Ordinance number 3, number 2 in our agenda. Series 23, Barangay Ordinance proposing a one-way traffic of SB Road, Espiritu Santo Village, GK Sitio Pajo, going to Fema Road and decreasing the left side parking of vehicles up to Tatlong Maria Bridge and a right side parking from after the bridge up to Fema Road, Barangay Baisa, District 4, Quezon City. District, ano? District 6. District 6 po. 6 po. Ano ba yung isa? Augmentation or inclusion. Yun, refer na lang muna natin ko siya. Itong, oo. CP... Oo. For the record, ma'am, itong ordinance number 003, meron na pa kayong endorsement coming from the Transport and Traffic Management Department. Wala po. So, ang suggestion po ng committee, refer muna natin sa TTMT for their comment, tapos pagbalik dito sa natin discuss. Okay, sir. Based on po na yung comment. Okay po. So, Madam Chair, I move that ordinance number 003, series 2023 of Barangay Baisa be referred to the traffic, ano ba muna traffic? Transportation and traffic. Transport and Traffic Management Department for the review and comment. Chicken, third, fourth. Motion adopted. Thank you po. Madam Chair, may I move that we include in the agenda ordinance number... Ano number na? Number 4. Or 4 of Barangay Baisa.
Good. Good. Oh, chicken. Motion na po. Sige po. Year end din, no? Yes, sir. Oy, kapitbahay ko to ha. Ba't ang laki ng savings? Kapitbahay ko ng barangay ito ha. Ang namagitan na sa amin yung ilog lang ha. Ng Baisa, Asampa. Kaya kanyang mga sasakyan dumadaan palagi doon sa amin. Yes, sir. Salaries and wages. Bakit ang laki ng savings niya? Ito po ay galing doon sa aming yung mga walang yung vacant namin na lupon taga-pamayapa, barangay health worker, BPSO, barangay traffic enforcer, and barangay street sweepers. Mga kapitana, yung po ay mga ano ko, nag-resign, Nabigan po na nung nakaraang kasi siguro din sa edad na rin. So, nagpapalit na po ako ngayon ng mga medyo. Opo. Pero usually napapansin natin sa barangay. With all due respect usually sa barangay, medyo mga edad na yung mga... Kahit sa barangay, di ba? Medyo may... Hindi naman katandaan, pero may mga edad na yung mga empleyado. Minsan inaabutan na po sila sa amin ng talagang pag-age nila ng kasi yun na lang yung pinaka namin sa kanila. Nakadong pa sila sa panahon pa nung last administration. Sa 3-term po kasi yung dating kapitan, lahat sila. Nakita mo na yun, Roger? Oo. Ito yung treasurer niyo pa. Yes. Budget mo? Ito, nandito na. Okay na. Okay na siya ito. Format lang naman ito, kapitan. Ang problema ko na. Kasi po, yung section 1 nyo, no? Yung title nyo muna ha, authorizing na po ng barangay, pakilagay pangalan ni kapitana. And then yung dispositive portion nyo, no? Iba yung section 1 nyo. Section 1. Kung ano pong nakalagay doon sa taas, yun ang section 1 nyo po. Punong barangay authority, the punong barangay. Hereby authorized to augment the appropriation for the fund. And the amounts authorized to be taken from savings under salaries and wages of regular personnel. Section 1 po yun ha. Ito kapitan ito, putulin mo sa dyan. Putulin na sa dyan. And then ito na yung section 1 mo. Section 1 dapat sa mauna na kapitan. 50-50 na lang. Second, Madam Chair, may conditionally approve ordinance number 004 Barangay Baisa, subject to the approval of the corrected version. Yun. Second. Motion adopted. Salamat po. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Next item. Next item, please. Next item po. Sikuan, okay na? Delete from the table. Yun. Dito. Kikita mo nga siya. Sa may legislative channel, kiting mo. Anong sigaw? Ano yun? Unang sigaw. Diyan, pwede na sige. Oo, kaya nga. Sana? Sana? Unang sigaw. Yes. Salaries and wages, bakit nagkaroon ng 205? Yung kagawad po kasi namin, may vacant po kami na pwesto sa kagawad po kasi 6 lang yung kagawad namin. 6 lang kagawad nyo? Yes. Ba't ayaw yung lagyan? Ngayon po kompleto na sila kasi nagkaroon na po ng election. Okay. Paano natin Magkano original appropriation sa year end? Ha? Malaki. So year end is 270,000 po.
Plus, magkakaroon po ng 205,805. Lagyan mo na yung pangalan ni Kapitan ha, sa Section 1 ha. Okay po. Okay. Madam Chair, may move that we Ito yung budget nyo po. approve the augmentation ordinance ba to? of barangay. Abay, sa pala po. Unang sigaw na. Unang sigaw. Subject to disapplication of the corrected version as per the discussion made under this committee. Second. Motion adopted. Maraming salamat po. Thanks for waiting. So, barangay. Barangay Lago na lang. Ang dami nito. Next item po from Barangay Greater. Ano ba to? Madam Chair. Kasi number 1 sila kanina. Sino? I move that we leave on the table the legislative measure of Barangay Greater Lago. Second. Motion approved. Madam Chair, may I move that we omnibussly discuss all the augmentation ordinances of Barangay Greater Lago. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205. Walang 5 ah. So, basta ako, ito na 1, 2, 3, 4, oh. Wala akong 5, basta 6 na lang ito. Ang 01 is information and technology equipment. Ang section 2, ordinance 2 is kulang sa inyo. Electricity. Tama po? Sa budget mo, pre. Pakita ko yung budget na para Wala eh. Dito po. Yung Ito na? Nandito po. Ordinance number 3 is year-end bonus. Tama po? Ordinance number 4 is Ito na ito? repair and maintenance project. Other MOE yan yun. So, ang augment is other MOE. Sa PPFP ano yun? Trust. Ano pa? Yung? Other MOE. Ito po yung ano eh, sa annual budget namin, ito yung ginagamit namin sa mga barangay activities. All the expenses for the barangay activities, yung mga pakain sa session, everything. So yung babaksak sa other MOE namin. Tapos ang nasa PPFP, mga barangay. Kaya mga dyan yung other MOE na. Dun. Number 1 pa lang ako eh. Sige. Yung number 5 is repair of maintenance of buildings. Number 1, okay na itong number 1. Yung number 6 is allocation for Number 2, office supplies, electricity expenses. Okay. Salaries and wages. Concern na ako dun sa other MOE. Oo. Year-end bonus. Okay. Yung repair and maintenance, transportation. Insurance, taxes. Para yung insurance registration o motor vehicle ba to? Yes, sir. So, office supplies expenses. Apo. Office supplies expenses. Kasama ko yung subscription expenses po. 8,825. Ibig sabihin,
Kasi dalawa yung pinagkukunan, no? Yung office supplies expenses, kumukuha ka rin dito sa kabila eh. Opo, kumuha kami yan. Sa ordinance number 2, kumuha ka ng 173 sa office supplies expenses. So, number 4, kumuha ka rin ng 1,340. Opo. Magkano ba total ko niyo doon, savings? Yun nga. Magkano total savings? Magkano total savings mo? Yung pinagkukuhanan niyo, baka sumobra na, hindi naman sobra. Kasi yung office supplies expenses po, meron yung total ano ko yan na 600,000 kasi yung supplies pa rin niya eh. 601,000. Oo. So kumukuha kami ng portion of it para lang sa 600,000 plus savings. Hindi, yun yung allocation niya. Allocation niya yan. Para sa... Ba't hindi nagastos? Ba't hindi nagastos? Nagkastos po siya, but then itong ano pa natin, kagaya sa ginamit sa repair and maintenance of building and other structure, kasi lumipat kami. Ginagawa ko yung building, habang gumagawa, doon naka-stay kami sa Vargas building, katapos pinapagawa ko namin yun para magkasya kami. Then we need some more expenses para sa mga kalit-kalit. Ginamit namin doon. Okay. So, punta tayo sa ordinance number 4 mo, pare. Yung other MOE mo is 562,000. Apa. Ano ba pinagagamitan sa other MOE? Ano ito eh, barangay activities. Pag may dumarating na mga city officials, magpapakain si Kap, ganyan. Pagkatapos every time na may mga traditional na, kunyari, mayroong clean up drive, yan o. No? So, anong balance doon? Ang natitira na lang sa as of November, ito as of November, deficit pa ho kami ng 85. Kaya we going to augment. Hindi po yung other MOE na 562,000. Opo. Wala na kayo. Ubus na po eh. Kaya nga, maglalagay ka ng 100. Kasi nagamit na ho namin, ubus na. Ba't naman mo naman kasi inubos? Other supplies and nandito na naman, office supplies and expenses na naman. Oo, kasi pag hindi mo nagamit, doon na lang ito namin kinukuha kasi para pare-parehas na MOE. Hindi mo naubos na yun? Hindi naman ho. Other supplies and materials. 200,000. May papaayos ka na structure doon, pare? No? Ito, building and structures. Gunon din ho. Ano po yung structures na ayusin niyo po? Ubus na po yung sa... Ano po yung structures po yun? Kasi yung pinaayos namin yun sa Vargas building para pag-ilipat. At saka yung Bautista building ho. Bautista building ho, para okay, pag-ilipat. sige po. Matanong ko lang, si Doktora Kakanindin, naging sekretary niyo. Di ba dati dito yan? Ano pa? Taga City Hall ba dati yan? Principal ho ng school si... Superintendent po siya ng division. Kaya nga po. Teacher. Kasi siya yung pumalit itong kikuan eh. Dating division superintendent to eh. Kakanini ka nabasa ko, uy, kanini nandito. So, isa na lang. Isa na lang. Subscription expenses. Kukunan. Tapos pupunta sa water naman siya. Opo. Ito nga, 400,000. Yung iyong subscription expenses, ibig sabihin, hindi nyo nagamit lahat Hindi ito. ho nagamit, kaya ilalagay ho namin sa water. Kaya sa water expense na. Kasi ho nangyari ho, naayos yung pool site ng Singkingan. Mayroon kami swimming pool. Tinagastos sa doon. Kaya lumalaki ang water namin na utilities. Makabisita ko yung barangay mo ha. Yes sir, Oo, kasi hindi nyo pinapanood yung aking My Legislative Channel. Anong YouTube po yan? Okay, so, pare ang kwan lang dito, yung sa title nito, lalagay mo pangalan ni Kapitan, ha? Hindi namin lalagay. Pati rin dito sa dispositive portion. No, ha? Okay? And then, wala na. So, with that, Madam Chair, I move that we conditionally approve all the... yung 201, yung 1201, positive.
Hindi, halos wala silang kuan eh. Wala yung mga pangalan, wala yung pangalan ni kuan eh. Ni Kapitan. Na. Yun lang naman ang pagkano. 01, 02, 03, 04, 05, 06. Conditionally approved. Subject to submission of the corrected version. No? Okay. Motion adopted. Sige po, thank you po. Meron pa ba, Ayla? Hindi po kami yung Ano yan? lang. Barangay Libis. Augmentation din po. Barangay Libis. Barangay Libis. Ordinance po. Ayla, na-receive na sa baba? Apo. Hindi po na-receive kahapon. Hindi, sa baba. Ngayon. Kasi, ano po, ihabol na lang daw po ngayon kasi last day. Opo, pero dapat na-receive po. Alam mo, may receive muna. Pwede mo pa-receive na lang. Si Kapitana, ano pang... Ano yan guys? Realization naman ng DSGH Award. May ina ka ba? Meron ka ba isa? May number po sana ngayon na. Basta ma-receive. Ano yun? 1 minute recess, Madam Chair. 1 minute. Recess 1 minute. Kasi mag-upa na tayo, huli na tayo eh. Thank you po, isa po, our Kapitan, Deo Bigara. Thank you po. Sige po. Salamat.